Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay guni-guni lamang. Minsan, totoo sila. At minsan, nasa tabi mo na sila. Hindi mo lang alam. Isang gabi, sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan, may isang matandang lalaki na hindi na nakauwi. At kung paano siya natagpuan kinabukasan, ay isang tanong na hanggang ngayon, walang makasagot maliban sa iisang saksi at sa mga kalmot ng isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. Hinila siya ng anino mula sa likod. Mabigat ang hangin, parang may sumisipsip sa kanyang hininga. Hindi niya makita kung ano yon, pero ramdam niya ang malamig, malansang hininga sa kanyang batok. Pero lumingon siya at doon niya nakita ang nilalang nakayuko. Matagal ang leeg, nangingintab ang mga mata sa dilim at ang hininga, amoy bulok na laman. Bago ang gabing iyon, si Mang Celso ay kilala bilang isang tahimik na magsasaka. Sa edad na 61, bihira na siyang lumalabas ng bahay tuwing gabi. Ngunit noong ika-25 ng Oktubre, bandang alas 11 ng gabi, pinilit siyang lumabas. May narinig daw kasi siyang kakaibang iyak mula sa tabing ilog malapit sa kanilang baryo. Anak ng Diyos! Bulalas niya. May batang naiwan sa ilog. Kinuha niya ang kanyang lampara at dahan-dahang naglakad sa makipot na daan habang ang lamig ng hangin ay kumakapit na sa kanyang balat, parang maliliit na kamay na gustong humila sa kanya paalis. Noong umaga bago ang insidente, naglakad sa baryo si Aling Herminia. Ang matandang albularyo, bitbit ang isang supot ng asin at mga dahon ng sambong. Isara ninyo ang mga bintana pagsapit ng alas 6, babala niya. Kung marinig ninyo ang batang umiiyak, magdasal kayo. Huwag kayong lalapit. Ngunit sino nga ba ang maniniwala pa? Sa panahon ng cellphone at internet, paanong babantayan pa nila ang mga lumang pamahiin? Isa si Mang Celso sa mga natawa na lang. Habang papalapit siya sa ilog, lumalalim ang gabi. Parang may sariling buhay ang paligid. Humahaba ang mga anino, kumakapal ang hamog, humihina ang ilaw ng kanyang lampara. Tila ba ang daan, dati kabisado niya, ay naging maze ng itim at malamig na kawalan. Naroon siya, sa harap ng makulimlim na ilog, nang biglang huminto ang pag-iyak ng sanggol. Ang katahimikan, para bang naging isang malaking bulwagan ng bulong at buntong hininga. At mula sa kabilang pampang, may isang nilalang na unti-unting tumayo. Dahan-dahan, hindi isang bata, hindi rin tao. Ang katawan nito'y payat na payat, parang balat at buto. Ang leeg, mahaba at pumupulupot sa sarili. At ang mga mata, Diyos ko, ang mga mata, parang dalawang baga na nagbabaga sa dilim. Habang nakatitig siya sa nilalang, isang matagal ng alaala ang bumalik sa kanya. Isang gabing katulad nito, 11 taong gulang pa lamang siya. Nakita niyang kinarga ng kanyang sariling ina ang isang sanggol mula sa gubat. Pero sa ilalim ng lampara, hindi pala yun sanggol. Isang maliit na aswang na nagbalat kayo. Wala kang nakita, Celso, sabi ng kanyang ina noon. Wala kang sasabihin. Simula noon, pinilit niyang kalimutan. Pero ngayon, bumalik lahat ng alaala. Kasama ang bangungot. Hindi pa siya nakakagalaw nang biglang nagpakawala ng napakalakas na sigaw ang nilalang. Parang sabay-sabay na iyak ng sanggol at alulong ng aso. Mabilis itong sumugod kay Mang Celso. Ang mga kukoy umuukit ng hangin. Narinig niya ang pagkabasag ng kanyang lampara. Naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na kuko sa kanyang balikat. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Ang huling tanaw niya, bago siya tuluyang bumagsak, ay ang aswang
Nakangisi, ang dilay humahaba, pumapahid sa kanyang sugat. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kapitbahay. Nakaluhod, nakayuko, parang isang manikang iniwan ng may-ari. Wala halos dugong natira sa kanyang katawan. Ang likod niya, may marka ng 4 na malalaking kuko, malalim. Parang hinila ang kanyang kaluluwa palabas. At sa puno ng balete, may nakita sila. Isang piraso ng basang tela, may bakas ng maliit na kamay. Hindi pang sanggol, masyadong mahaba, masyadong matalim ang mga kuko. Matagal bago muling naging normal ang baryo. Ang mga tao, naglalagay ng asin sa pintuan. Ang mga bata, pinagbawalang maglaro sa labas, pagsapit ng dilim. Sa bawat 14 ng buwan, may nadidinig na naman silang iyak mula sa tabing ilog. At lagi nilang binabalikan ang huling alaala ni Mang Celso. May mga kasalanang minana, hindi sinasadya. May mga nilalang na hinayaan nating mabuhay, lumaki, at magbalik para maningil. At sa bawat tahimik na gabi sa mga liblib na baryo ng Pilipinas, hindi mo alam. Baka isang aswang ang naglalakad sa kadiliman, naghahanap ng susunod na mahuhulog sa patibong. Kaya sa susunod na makarinig ka ng batang umiiyak sa gitna ng gabi, bago ka kumilos, isipin mong mabuti. Baka hindi iyon nangangailangan ng tulong. Baka ikaw ang hinahanap niya. Sa mundo natin, hindi lahat ng kwento ay may malinaw na katapusan. At hindi lahat ng nilalang na akala nating katangisip ay gawa-gawa lamang. Minsan, ang katotohanan mas nakakatakot pa kaysa sa anumang alamat. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para sa susunod nating paglalakbay sa dilim. Hanggang sa muli, at sana hindi mo marinig ang iyak sa gitna ng gabi.